So, sabi ng iba, hindi daw aabot ng 100,000 ang sahod ng isang cook or chef dito sa Poland. Hi guys, another informative vlogs naman ang i-share ko sa inyo. Ako nga pala si Arjen Martinez sa mga hindi pa nakakilala sa akin. At sa bago pa lang sa aking channel, maigihing mag-subscribe na. Nakabase ako ngayon sa Poland at nagbibigay ako ng mga informative vlogs about sa Poland. So sabi ng iba, hindi daw aabot ng 100,000 ang sahod ng isang cook or chef dito sa Poland. So pag-uusapan natin muna guys yung mga sahod way back on 2020. So dumating kami sa Poland 2020. So nagtiyaga kami guys. So medyo nag-struggle kami sa sahod dito dahil nung time na yun ang sahod ko sa isang 5-star hotel ay 12.85 per hour lang guys. So nagkakahalaga lang siya. Sumabla ako ng 27,000, 37,000, pinakamalaki na nun. So tuwan-tuwa na ako nun. So alam ko naman yung sahod dito bago pa ako pumunta na nanggaling ako sa Qatar, mas maganda ang sahod sa Qatar. So, ginrab ko yung Europe. Pero sa Pilipinas kami nanggaling guys ha, ikuri ko lang. So, ginrab ko pa rin yung Poland kasi alam kong Europe kahit na medyo maliit yung sahod ko na aabutan dito. So, naka 200 plus hours na ako nun. Ang pinakamalaki kong sinahod nung last 2020 is nasa 2,700. So nasa 37,000 lang yun guys. So, pero parang nagsisi ka ng una pero hindi mo rin masabi kasi Europe to guys ang napuntahan natin. Bago man pala tayo magpatuloy guys, so hinihingi ko muna ang inyong suporta. Samahan nyo ng konting like, subscribe, i-hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong ilalabas na informative vlogs. So magsisimula tayo sa mga sahod ng factory dito guys. So mamaya-maya sasabihin ko rin yung sahod ko magkano. So unahin muna natin yung mga minimum wage ng sahod dito sa Poland. Kung napanood nyo, may mga update na ako ng salary na tumaas na yung sahod sa Poland, yung minimum wage nila. So, update, pakihanap nyo na lang yung video guys at na-explain ko na rin lahat doon, yung mga net or yung gross. So, ngayon sa video to, pag-uusapan natin yung mga sahod ng factory, yung mga cleaners, kung magkano ba talaga ang sahod. So, magsimula na tayo guys. So, unahin natin yung warehouse man o warehouse worker. Ang sahod niyan guys dito sa Poland is 5,000 minimum gross to yung sahod niyan. So, bibigyan natin ng computation guys para magulat kayo kung paano yon. O sige, 5,000 dahil minimum wage tayo. So, 12% ang tax niyan guys. 5,000 minus 12%. So, maging 4,985 guys. So ita-times natin yan sa PHP. Bibigyan ko lang kayo ng konting information. So sa pinakamababang piso na natin siya i-type. 4,985 times 14.50 sa mababa ang piso guys ha. Huwag natin i-convert lagi yung sa mataas kasi baka mag-speak tayo ng mataas eh. Sa 14.50 lang. Kasi minsan 14.90, 14.80 ganon. Doon tayo sa 50 sa pinaka level lang. So nagkakahalaga ang sahod niya guys ng warehouse worker dito is 72,289.75 pesos guys. So pero bago kayo matuwa guys, siyempre may mga gastusin kayo, may bahay kayong binabayaran, yung iba wala, yung iba meron. So malaki rin yung sahod ng warehouse worker dito. So dadako naman tayo guys sa mga cleaners. So yun yung mga housekeeping. Ang minimum ng salary niya nag-i-start ng 4,800 gross PLN guys. So ibig sabihin ng gross hindi pa nakaltas ng tax. So bawasan ng tax, pakikita ko sa inyo guys. 4,800 minus 12%. So 4,222 PLN. Convert natin sa piso guys para mas malinaw. 4,224 times 14.50 is 61,248 pesos. So, ang galing, malaki pa rin guys. So, kahit pa paano, maganda yung sinasahod ng mga empleyado ngayon sa Poland. Katulad nga ng nauna kong kwento, medyo struggle pero masaya naman yung buhay dito. Kasi peaceful yung country guys. So, diretso naman tayo guys. Dishwasher guys. Dishwasher.
minimum ng salary ng dishwasher is 5,000 PLN gross. So, kayo lang bahala. Tapos pag binawasan mo ng ano yan guys, ng 12% tax, so compute nyo na lang. So, dadako naman tayo sa gardener. Yun yung mga garden, gumagawa ng plants, nagtatanim ng halaman. Yun. 5,000 din ang sahod yan. 5,000 PLN gross din ang sahod yan, minimum. So, pag binawasan mo ng tax yan guys, ganun din. 4,800 din. Ito pinakamagandang sahod dito guys. Truck driver. Mag-i-start ang sahod ng minimum ng truck driver dito sa Poland guys is 4,000 PLN to 8,000 PLN gross. So malaki ang sahod ng truck driver dito. Guys, clarify ko lang guys. Kasi per hour po ang labanan. Kung mas mahaba ang oras ng pinasok mo, halimbawa nag 12 hours ka, yun ang bibilangin yun guys. So compute ko rin mamaya kung magkano yung per 12 hours per hour yung papakita ko sa inyo yung computation. So diretso naman tayo guys sa car mechanic. Car mechanic dito guys is 6,500 ang sahod nito, gross yun, PLN. Maganda rin ang sahod ng mekaniko. Kung may sa Pilipinas ka at mekaniko ka, may nakita ka agency, mag-apply ka na dito guys. Maganda rin sahod mekaniko. Heavy equipment operator. Ito yung may mga bako, bulldozer, may mga license kayo guys. Pwede kayo mag-apply dito. Hanap na lang kayo ng agency na pwede yung applyan. 8,000 ang sahod dun guys. 8,000 PLN. Pataas pa ang sahod ng heavy equipment operator. Okay guys, dadako naman tayo. Electrician. Ito yung may mag-i-install ng mga wirings, mga kung ano-ano pa. May kinalaman sa electrical. So ang sahod niyan nagsisimula sa 5,000 to 7,000 PLN per month. Gross yan guys. Pero maliit lang naman, tax 12% lang. So maganda pa rin yung sahod ng Poland guys. Kasi maraming libreng transportation, mayroon tayong free accommodation. So hindi naman lahat free accommodation, pero lamang ang company na may free accommodation. Ito, maganda rin ang sahod dito guys sa upholstery production, yung mga nagre-repair ng car upholstery o kaya furniture. Ang nagsisimula din ang sahod yan sa minimum wage na 5,000 PLN to 7,000 PLN gross. Yan guys. So, sa idea ko lang sa karagdagan sa mushroom factory guys. Maganda rin ang sinasahod nila, pero may mga mushroom factory na per kilo. So sa nakita kong mga nakausap kong mga friend ko, masahod naman sila ng 5,000 pataas, minsan 6,000, depende sa sipag mo guys. So yun ang sabi nila sa akin kasi sila nagtatrabaho sa mushroom factory. Okay guys, dito na tayo, dadako na kayo sa sahod ng inyong lingkod. So hindi ko pwedeng sabihin yung pinaka ko kasi confidential yung sahod ko guys, kasi alam ng mga kasama ko to. So ipakikita ko lang sa inyo yung gross kong sahod, 8,000 gross PLN. So palagay mo na binawasan ko ng tax, 8,000 minus mo yung 12% tax guys is 7,040 net PLN. So times natin sa piso, pinakamababa guys, huwag tayo times lang lagi sa mataas para hindi tayo mag-expect na sahod natin mataas. Okay, 7,040 PLN times 14.50 piso, equivalent siya ng 102.80 pesos na guys. So sa nagsasabi na hindi aabot ng 100,000 ang sahod ng isang cook dito sa Poland, so yan na guys ang patunay, pwede. So ano yan guys, minimum yan guys ng sahod ko. Pwedeng tumaas pa yan, hindi na siya pwedeng bumaba kasi naka-minimum ako. So gross ko na sa 8,000 na kaagad, so hindi na siya pwedeng bumaba pa ng mas mababa. So pwedeng tumaas siya guys, so minsan nga umabot ng 9,000. So yan nga ang patunay na mataas ng sahod dito sa Poland kumpara sa euro ang ginagastos mo doon. Kasi sa punta ka dun sa, for example, sa Paris, sa France, euro nga ang sahod mo guys, so nandyan na. Pero ang ginagastos nyo rin, wag yung kalimutan, euro din. Ang cost of living dyan mataas din. So dito sa Poland may free accommodation ka,
So kung may binabayaran ka, hindi ganun kalaki. So siyempre yung cost of living mo, bigas, pagkain, karni, hindi ka naman pwedeng mag-itlog at mag-hotdog sa buong isang linggo, guys. So kaya bago ang aksyon, dapat pag-isipan. Ito nga pala si Arjen Martinez ang nagsasabi na if you want to be a successful living, a simple life is a key. So guys, marami nga palang salamat sa mga bago nating subscriber at sa dati pa nating subscriber. Maraming salamat sa inyo. Guys, nagtatanong nga pala anong agency ko. Anong agency, may alam ba akong agency? Guys, pasensya na, hindi ko na kayang mag-promote pa ng ibang agency ngayon. At hindi ko na kayang i-promote pa yung mga agency katulad ng ginagawa ko dati. Kasi kung may mangyaring problema, kayo ang masisira sa tao katulad na nangyari sa amin. So kayo ang masisira, guys. So naging aral din to nangyari sa amin sa ibang mga bagong content creator dito sa Pula na sana wag magamit ang ating pangalan sa pagpo-promote ng mga agency, kasi once na sumablay ang pinromote nyo, kayo ang masisira sa mga tao kahit hindi naman kayo ang gumawa. So kaya bago ma-aksyon, dapat pag-isipan, guys. So pasensya na at wala na akong masabing ibang agency pa. Salamat, guys, at pasensya na, hindi ko na kayang magsalita ng mga agency. Ulit-ulit na ako. Sige, guys, next vlog ulit. Pwede nyo i-comment lahat ng gusto nyo i-content natin, o for may mga suggestion kayo para sa ating ikagaganda pa ng ating mga video or informative vlogs na gagawin. So paki-comment nyo na lang, guys, at wag nyo kalimutang i-share para malaman din ng inyong mga kapamilya o mga kaibigan na nangangarap pumunta ng Pulan kung ano ang buhay dito sa Pulan. So hanggang sa muli, guys, ito ulit si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful living, a simple life is a key. Thank you so much.